NANI?! Kamusta na mga tropa na mahilig magbasa ng manga? Eto na naman tayo at manonood ng Hajime no Ippo manga. At ang chapter na panonoorin natin ngayon ay chapter 574. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang i-like nyo at i-share ang videong ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. Huwag na nating patagalin to at simulan na natin. Tanghaling tapat nun at mataas ang sikat ng araw. Kahit sobrang init ay nagawa pa rin ni Ippo na mag-jogging at nakasunod naman sa kanya si Tatang na nakasakay pa sa kanyang scooter. Oh, bumabagal ka bata. Huwag ka muna magpahinga. Opo! Sa ibang pagkakataon ng pagte-training ni Ippo ay pinagtutulak siya ng scooter na nakasakay pa si Tatang at talaga namang tumatagaktak ang pawis niya. Dahil bukod sa mainit ang panahon ay sa paahon na bahagi ng kalsada siya nagtutulak ng motor. Kung minsan nga ay napapairi pa siya sa hirap ng kanyang ginagawa. Sige, tulak! Opo! Bumalik na sila ng gym at ngayon sa meets naman bumabakbak ng training si Ippo. 1, 2, 3, 4, suntok! Opo! Hingal na hingal si Ippo kaya tumigil muna siya saglit. Nakatingin lang sa kanya si Tatang nang biglang Bukas ang depensa mo! sinampal ni Tatang ng meat si Ippo. Kahit hindi yun masyadong malakas para kay Ippo ay halos matanggal ang mata niya at muntik niya pa mailuwa ang mouthpiece niya. 3 rounds pa, tara dito! Opo! Halos ayaw bigyan ni Tatang ng pahinga si Ippo sa panahon ng kanilang pagte-training. Dahil maikling panahon na lamang ay sasapit na ang araw ng laban ni Ippo. Wah! Ang tindi naman nito. Parang ako yung maduduwal habang pinapanood sila. Pangpito lang naman sa ranking si Karasawa, di ba? Hindi naman siguro matatalo si Ippo. Yun na nga yun eh. Maraming champion na natalo sa laban kasi iniisip nila na madali lang silang mananalo dahil underdog lang ang kalaban nila. Pero hindi ganun si Ippo. Maingat siya at hindi niya iniisip kung anong ranking ang kalaban niya. Kung sa bagay, medyo nakakatakot nga na masorpresa ka ng ganun sa laban. Ako nga mismo nakagat na ng underdog. Sobrang yabang mo kasi. O nagsalita ang sobrang humble. Parang nakipag-sparring sa 10 takamura si Ippo nang matapos siya sa kanyang pagte-training. Nakayuko siya at nakabagsak ang balikat habang habol hininga siyang naglalakad ng mabagal papuntang gripo. Naaawa ako sa kanya. Oo nga, ang dami niyang natamong pinsala nung laban niya kay Sawamura. At ewan lang kung nakarecover na ba siya sa pinsala na nakuha niya sa paggamit niya ng bagong Dempsey roll. Pagkatapos ngayon bigla siyang magkakaroon ng laban. At yun ay para sa pagdidepensa niya ng kanyang titulo. Mas marami yatang bagay ngayon na dapat niyang intindihin kumpara sa mga dati niyang laban. Mukhang nabitin si Ippo sa pahirap na training na pinagawa sa kanya ni Tatang. Kaya dumaan muna siya sa may bakanting lote kung saan siya madalas magsanay. At gaya ng dati, pukpok troso gamit ang maso ang kanyang ginawa. Na ayon sa kanya, ang training na yon ay para mapahusay ang kanyang Dempsey roll. Biglang dumating si Itagaki at kasama pa si Wanpo sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Senpai, hindi ka ba magpapahinga? Oo, sige.
Sa sobrang pagpapuwis mo, baka ma-dehydrate ka niyan. O eto, inom ka muna ng vitamin shake. Salamat, hindi ka na dapat nag-abala pa. Di ba malapit na yung East Japan Rookie Championship? Pero mas mauna yung laban mo. Tsaka wag ka na mag-alala doon. May magandang diskarte na ako para doon. Ikaw nga itong dapat mag-ingat. Si Kimura at Aoki ay nag-aalala para sa'yo, lalo na sa kondisyon ng katawan mo. Dahil nung mga nakaraan lang ay gumagamit ka pa ng saklay, tapos bigla ka na lang sasabak sa matinding training. Sa tingin ko naman okay lang ako. Mas nag-aalala pa nga ako kapag hindi ako masyadong kumikilos. Eh di sige, tatakbo muna ako para matalo ko si Kyosuke sa stamina. Bago tuluyang umalis si Itagaki, ay nilingon niya muna si Ippo. Mukhang okay naman talaga siya. Nakakasindak yung katatagan niya. Kung ordinaryong boksingero lang, malamang na sumuko na agad sa sobrang kapaguran. Pero si Senpai, masigasig sa kanyang ginagawang pagsasanay. Ipinanganak siya na may malakas na pangangatawan na kayang tumagal sa matinding training. Ang mga magagaling na boksingero na umaasa sa kanilang rhythm at instinct ay matatawag na mga henyo. Pero ang pagiging malakas ay pwede ring sabihin na natural na talento. Kung halimbawang makalaban ko siya na ang pinakamahirap kong makakalaban. Naalala bigla ni Itagaki yung pag-uusap nila ni Mashiba. Parehas kayo ng weight class ni Makunochi, di ba? Hanggat nasa parehas kayong gym, hindi kayo pwedeng maglaban. Totoo yun, tama siya. Pero hindi ko na muna dapat iniisip yan. Malapit na ang Rookie Kings Finals. Yun muna ang dapat kong intindihin. Nakalayo na si Itagaki sa kinaroroonan ni Ippo. Samantalang si Ippo, maghahating gabi na, ay bumabayo pa rin ng troso. Kinabukasan sa gym. Ano ba yan? Ba't ang alam yan ng suntok mo? Bilisan mo pa ng konti. Pagkalipas ng ilang oras ay natapos na ang malakalbaryong pagsasanay ni Ippo. At dahil sa sobrang pagod ay bumagsak siya sa lona ng unang muka. Hindi niya na rin nasalo ng kamay ang mitts na inihagis sa kanya ni Tatang, kaya mukha niya ang kanyang ipinangsalo. Okay, tapos na tayo. Maraming salamat po. Grabe, pigang-piga siya. Aabot pa kaya siya sa araw ng laban niya? Buti na lang may dala akong vitamin shake para sa kanya. Ano naman yan? Teka lang, nasaan na si Senpai? Nandun siguro siya sa likod, naghuhugas. Dalhin mo na lang yan dun sa kanya. At pumunta nga sa likod si Itagaki. Senpai! Ha? Nagulat si Itagaki sa kanyang nakita. Huwag mong sabihin to kahit kanino. Kahit wala na sa forma yung mga suntok niya, nagkayupi-yupi pa rin yung mitts. Ganito pa ang inabot ng kamay ko. Mas naging matibay yung palapulsuhan niya at mas maayos niyang naipapasa yung lakas na nanggagaling sa binti niya. Kapag sumusuntok siya, mas lalo pang tumigas yung mga kamao niya. Sa tingin ko dahil yon sa kakabiran niya ng troso. Ito kasing mga nakaraang araw, nagdala siya ng mga troso doon sa may bakanting lote, tapos ibinabaon niya sa lupa. Kapag may nakakita sa ginagawa niyang iyon, sigurado ako pagagalitan siya. Ipinabaon niya yon sa lupa gamit lang ang kamao niya? Na kaya niyang gawin yon? Nakakatakot naman kapag ganun ang ginawa niya. Wala naman sigurong tao na nasa matinong pag-iisip na gagawin ng ganun. Siyempre ginamitan niya ng maso. Kung sa bagay tama ka, sino nga namang tanga ang gagawa nun?
Sa kabilang dako, hindi naman nagpatalo si Karasawa kay Makunochi sa palupitan ng paraan ng pagtetraining at sa labas ng gym ay dinig na dinig ang mga daing ni Karasawa sa hirap ng pagsasanay na ginagawa niya. Ah! Ouch! 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 Kung si Makunochi ay bumabayo ng troso sa kanyang pagtatraining, si Karasawa naman ay binabayo ng sipa sa kanyang bodega ng kanyang coach. Paraan ito para mapatibay ang kanyang katawan sa mga posibleng body shot na gagawin ni Makunochi. At nandun din si Sanada, nanonood ng training ni Karasawa. Hindi lang pala dance roll ang inaalala niya. Ganon pala yun. Alam na alam ni Karasawa ang gagawin niya. Isa na namang kabanata ang ating napanood. Patuloy nyo sanang subaybayan ang mga susunod pang kabanata dito lang sa aking channel. Please like and share this video and don't forget to subscribe. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.